Problema niya. Oh, sige. Oh, Ben, ano Ben ang problema mo, Ben? Kaya magpapamanila kasi yung yung motor ko nga na hinuhulugan. Pero ano ang nasa puso mo? Gusto mo bumalik? Ang kaya ko lang sa kanyang sagutin habang nandito siya. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo! Oh, ano? Yung mga kanuli nagkatuwaan. Ayan, nagkatuwaan kami dito. Si Kuya Puloy nag-invite. Oh. Pero saka natin videoan yung bahay niya. Dito na muna tayo sa terrace. Terrace. Kasi ang bahay ko ang pangit. Oh. Pangit ang bahay ko. Dito lang sa kubo ko. Oh, dito na kami sa terrace. Dinggaray. Ayan, nagkatuwaan si Kuya Puloy nagyaya. Di, pinagbigyan ko. Parang Jason dumating, nagluto ng ganito. Yan si Papa ni Palawan. May nabanggit kasi si Marvin, mga kanuli. May nabanggit na gusto niya nang bumalik ng Manila sa 16. Sabay daw siya kay ate niya. Gusto niya pero parang ayaw niya. Nakita ko sa kanya. May isa lang ang problema. So linawin natin dito ang problema niya. Oh, sige. Oh, Ben, ano Ben ang problema mo, Ben? Tingnan natin sa vlog. Magsabi ka ng totoo para ano? Hindi Mm. lang kasi kaya magpapamanila kasi yung yung motor ko nga na hinuhulugan, di pa tapos kaya balik ako sa Manila na wala yung sa wala pang panghulog kaya balik muna ako dun sa trabaho ko dati. Pero Para makababay ka sa Pangulog. makabawi sa panghulog. Yun. Pero ano ang nasa puso mo? Gusto mo bumalik or ano? Ano lang muna yung nasa puso mo? Wala na akong libor. Pag bumalik, wala na akong libor. Kung saan talaga, balik talaga kasi wala akong panghulog nga. Yun yung pinakangano ko, balik talaga kasi siyempre panghulog sa motor, tapos pang ano ko din, makatulong kay mama. So, Sa family. pang bili-bili man lang ng mga nila, mga padala man ng kahit konti. Ganun. Paano mo ba nakuha yung motor na yan? Ikwento mo muna sa akin para umaba yung vlog natin. Nakuhaan kasi dun sa dati nagko-construction ako dati. Tapos yun nga yung sabi ko kasi yung mga trabaho namin dati malalayo. Magkasama tayo nun. Oo. Tapos siyempre wala akong service na nagagastos ng pamasahe. Minsan nakikiangkas, magpapagas na lang ako sa mga katrabaho ko. Kaya yun sabi ko dun sa boss ko, kukuha ko ng motor para may din ako, may service din ako sa trabaho. Ayun, binigyan din ako ng pangkuha. Ang namunan, yung boss mo. Kaya yun nakakapag din ako ng Ito yun. Ayan. Yung boss niya, ang namunan. Oo. Paano ka nagsakripisyo sa motor mo na noon sabi mo nga dito ka tapos nakuha mo siya, napilitan ka magpa-Manila para may panghulog. Paano ka nagsakripisyo sa motor na yan para lang hindi mahatak? Di lang yung sipag lang lagi kahit yung mga katrabaho ko na lang talaga sumusuko kahit linggo. Pumapasok ako, sabi ko pasok tayo linggo. Sila na lang sumusuko sa akin kasi ayoko yung bakante ba sa trabaho. Gusto ko diretso para may panghulog ako, tapos may maitulong ako sa pamilya ko, sa kay mama, sa mga kapatid ko. Siyempre dati nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Kaya tinutulungan ko si Jamila, tapos yung isa kong kapatid. Tinutulungan ko. Kaya sabi ko tiyaga lang kahit ganito yung Tapos ayun yung motor ko, sabi ko kunting tiyaga lang matatapos ko to. Kahit ganito lang trabaho construction. Hanggang saan ngayon. Tapos yun nga yung pwede na yung nagbagyo, tapos wala na kami dito, walang project. Pagkatapos ng bagyo yung bumaha dito ng anong bagyo yun? Bagyong Christine. Dun na yung
pagka upo ng bagyo, yung wala na yung pwede na Manila ka na. Oh, Manila na ako nun. Nung Wala pwede pa na sila mag- kuya doon nun. Ano Ayan. pa? So magkano ang kinikita mo doon isang buwan? Depende po kasi sa ano, sa minsan kasi sa Manila on call kami. Nung una nakakasahod ako ng 15-30, nakakasahod ako ng sa Quincenas. Meron akong 9K ganyan. Tapos nung Humina. ipinasok pa ako ni ma'am dun sa isang kaibigan niya sa aircon. Additional. Kaya pag walang pasok sa housekeeping, dun ako sa aircon. Dalawa pinapasukan ko dun eh. Ito nakakaano din ako ng panggastos ko, pamasahe. Malaki. Tapos din yun, nakakaano din ako ng padala din ako kay mama yung. Pero hindi yung padala yung ano, yung kahit dalawa na yung trabaho ko dun. Hindi pa rin kaya yung gastusin dun kasi siyempre magbabayad ng upa. Tapos yung kuryente, tubig. Mas maganda Tapos kasi. pamasahe pa. Mas maganda kasi yung maraming escape. Tiyaga lang talaga para makaano sa mga budget. Pero ano, magaan ba sa kalooban mo bumalik doon o mabigat? Yung totoo Hindi na sa mabigat kasi siyempre nangako ako talaga kay mama. Habang nandito pa sila dito talaga ako sa Bicol. Sabi ko, kaya kong mag-discard dito sa Bicol sa mga trabaho, kaya kong gawin. Sabi ko, kasi, madali lang naman yan eh. Kasi naano lang ako sa dito kasi minsan walang trabaho, minsan meron. Kasi sa Manila ka nun, kasi yung kung sa Manila kasi kung marami kang alam, madali lang yung mga trabaho. Siyempre nasa ano ka, papasok ka lang ng ganito. Agad kasi may skill kang ganito, marunong ka pala ganito, sige pasok ka na. Lang. Kaya gusto akong sabi ko, kung sa Ang tawag plano ko nun, talaga nun sa 16 sabay ako kay ate pa Manila para may pangulog. Siyempre yan na motor na yun ko kung sa ko yun yung pinakang kahit yung nagpapagod ako may nakikita ako sa pinagpaguran ko. yun ang maganda doon. Yun yung pinakang ko na sa Yun ang goal doon eh. Oo. Yun ang goal. May makikita ka doon sa future. Kahit anong pagod ko, at least nakikita ko yung pinagpaguran ko nandyan na nasasabihan ko na sa service ko. Yun yung pinakang ko sa motor na yan. Ayan, dito na ako upo mga kanuli. Ayan, dito na ako upo. Alam niyo naman si Marvin, nakasama ko na ng mga ilang Kaya ako nga sabi ko uwi ka kasi kailangan pa malakas ang labor. Kasi nakita ko yung kakayanan na nung nasa pathway. Nakita ko talaga yung possible niya na makatulong talaga sa team. Yung resistensya. Kaya lang, mga kanuli, mga ilang gabi na rin simula nandito si Marvin, pinag-iisipan ko na talaga siya na alam nyo naman meron akong mga pinapasahod na tao. Talagang nagko-compute din ako, meron akong mga sariling gastusin na pinabayaran. Nag-compute talaga ako na hindi ko talaga kakayanin na pasahurin si Marvin. Yun ang isa sa pinagpe-pray ko na sana di atin alam, di ba? Kasi malaking tulong talaga siya, no? Ang Sparring partner ko yun. ang kaya ko lang sa kanyang sagutin habang nandito siya, ang hulog ng motor niya. Yun lang ang kaya kong sagutin sa kanya. Kung mag-5 buwan siya dito, sagot ko na yun. Ako na maghuhulog buwan-buwan. Pero yung iba niyang gastusin, kagaya na sinabi ko, hindi ko talaga kakayanin kasi alam niyo na may mga nag-aaral din akong anak college. At may pinapasildo rin akong sa mga gumagawa. At siyempre sarili kong gastusin at iba pa, So, tatapatan kita Bin, Ang kaya ko lang talaga ang hulog ng motor mo. Kung mag-ilang buwan ka dito or sama-sama ka sa akin, sagot ko ang hulog. Pero ngayon kasi napakahina ng views. Ngayon, kung maganda talaga ang views, walang problema. Kaya ko sacrifice ko talaga kasi kita ko naman yung yung quality ng trabaho niya. Yun ang pag-isipan mo. Ngayong gabi, sunod na araw, mahaba pa ang
mahaba pa ang bago mag-16. Mababa pang pagkakataon. Pag-isipan mo kung lalarga ka sa alok ko. Habang nandito ka, akin ang hulog ng motor. Pag once na bumitaw ka, punta ka ng Maynila, Wala nang ulo. utol yung hulog ng motor. Ang hindi ko lang talaga kaya, yung pasilduin ka. Ang kaya ko lang talaga yung motor. So, saka nasasagot si Marvin pagka ano, no? Saka na niya na yung sagutin kung ano ang napag-isipan niya diyan. Siyempre magsasangguni siya kay mama at papa niya. Walang Ayan. script yan. Pero ang script yan, umiinom nga kami Walang script. nag-aya kasi si Kuya Puloy. Ayan. Ngayon, biglang na-open Sparring partner ko. Abangan, ang sagot. biglang na-open ni Marvin na babalik niya sa 16 kasi panghulog daw ng motor. So, hindi nga ako nagkamali. Ito na yung mga iniisip ko nung mga nakaraang gabi. So, isarado natin ang vlog. Gaya ng sinabi ko, pag nandito ka, Totoong akin ang hulog. Pag umalis ka, putol ang hulog. Oh, yun lang. At hindi ko kayang sagutin yung Walang script yung yan. ibang expenses mo kasi may pinaliwanag ko na kanina. So ito, reality talaga to.